Lahat ay nagsisikap at masaya araw-araw. Hello mga manonood. Salamat sa patuloy na pagbibigay pansin sa akin, Wang Fuzi. Ako si Wang Fu. Ngayon ay titingnan natin ang isang modelo na inaabangan ng maraming matandang kaibigan sa pagtuturo. Ito ang simbolo ng wireless system. Sa katunayan, ang modelong ito ay orihinal na ginamit bilang isang material para sa pinatalsik na Wang Fuzi. Bakit? Hindi ko alam kung pinag-usapan nila ito ng magkasama o kung ano ang nangyari. Masasabing 2025 ay nasaksak ang hari ng lobo sa lungga. Noong una, Lawang, hindi ako optimistiko tungkol kay Fenrir dahil kabilang din ito sa imahe ng Wolf King. Noong nakaraang taon, medyo pagod na talaga ako sa Wolf King. Ngunit kapag pinagsama-sama bilang isang buo, ang modelong ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam. Bumalik ang pamilyar na amoy na yon. Ngayon ay masasabi kong naghihiwalay ang infinite dimensions at supernova. Sa tingin ko sinusuportahan ko, dapat malaman ng mga matatandang tagahanga. Lawang, gusto ko talaga ang modelong iyon ng judgment. Ang pinakamahalagang bagay ay ang material. Naging komportable ako sa proseso ng paggawa. At itong Fenrir ay dapat gamitin. Ang parehong material na humigit kumulang sa pasya. Kaya ang mahanap muli ng maharlikang pamilya ang pakiramdam ng nakaraan. Siyempre, maraming mga kaibigan ang mag-isip na ang material na ito ay medyo malambot. Ito lang masasabi ko, gusto ko ang bagay na ito. Gusto mo ba? Iyan ay para sa iyo upang sabihin. Anyway, gusto ko talaga ang material na ito. Napaka-komportable nitong gawin. Ang karanasan sa pagpupulong ay medyo maayos. Ang ibabaw ng bahagi ay makinis. Mahalagang kontribusyon. Siyempre, ang bagay na ito ay may kinalaman sa material. Istruktura ng disenyo ng balangkas. Mayaman at makatwiran. Mayroon ding wireless na tahanan. Laging gumagawa ng isang mahusay na trabaho. Ngunit madaling baliwalain ng lahat. Ang tatlo universal sticker na ito. Sila lang ang may ganitong sticker. Napakaganda ng epekto ng paglalapat nito. Lawang, labis kitang pinuri. Wala bang pagkukulang ang modelong ito? May mga disadvantages talaga. Una sa lahat, dehado ang isa. Core fighter nito. Ayon sa aking personal na pag-unawa. Actually, medyo redundant na. Naiintindihan ko, gusto nitong gumawa ng kakaibang disenyo tulad nito. Ngunit hindi pa rin ganoon ka-coordinate mula sa labas. Ang pangalawang disbentaha ay ang ulos ko. Lawang, lagi akong kakaiba. May disenyo sa likod ng kanyang head sculpt na parang pangalawang mukha. Dahil sa impluensya ng mga spikes sa tabi nito, hindi siya pwedeng gamitin bilang pangalawang mukha. Ito ay isang bagay na nagpaparamdam sa akin ng kakaiba. Umaasa ako na ang ilang mga master na kaibigan ay maaaring bumuo ng higit pang mga paraan upang maglaro. Maaari itong magamit ng lahat upang matuto mula sa. Ang disadvantage ng tatlo ay medyo mahal ang kasalukuyang presyo. Iminumungkahi kong maghintay ka ng kaunti pa. Pagkatapos ng lahat, ang langit, ang diyosa ng paghihiganti, si Kao yun. Napakahusay na modelo. Matagal nang naghihintay ang lahat. Sa tingin ko ang modelong ito ay nagkakahalaga ng paghihintay para sa. Sa pangkalahatan. Modelo ng Fenlia. Sa proseso ng pag-ipon ng mga puppet ng Lawang, hindi ko masasabing masaya ako. Dapat itong ilarawan bilang nasasabi. Higit sa lahat dahil ginawa nitong mahanap ko itong muli. Yung feeling bago ang infinity. Mahirap ilarawan ito sa mga ekspresyon ng mukha. Mga kaibigan na interesado na, bilhin ito sa iyong sarili at subukan ito. Lubos kong inirekomenda ang modelong ito. Pero pinapayuhan ko pa rin ang lahat. Huwag maghabol ng mataas. Lawang sa tingin ko. Presyo mula 300 at 60 hanggang 380 pounds. Ito ay mas makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang modelong ito ay hindi naglalaman ng langis. And the box is bigger too. Mas mabigat din. Okay, ang paghihiwalay ngayon. Dito na lang muna tayo mag-usap. Ano ang mangyayari sa susunod? Sabihin lang sa amin at magkita-kita tayo sa susunod. Sundin si Moan Huangfu. Magpakita sa iyo ng higit pang mga cool na bagay.